So mga tol, ngayong darating na linggo na po ang laban sa Japan ng World Champion natin na si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem. March 30 na nga po yan mga tol. March 30 na nga po yan. Kalaban ng Japanese na si Yodai Shigeoka at magsisilbing nga po yung rematch na ikasa po ang rematch nila mga tol. Mukhang gustong gusto kasi makabawi ng Hapon sa Pinoy at bawiin din ni Shigeoka ang WBC belt kay Jerusalem na dating kanya. Nasa Japan na nga po ang Team Jerusalem mga tol at naganap na din po ang public workout nila noong mga nakalipas na araw. Bagamat si Jerusalem po ang kampyon, lumalabas na Yamado pa rin po sa laban na yan ang Hapon na si Shigeoka. Kung pupunta po kasi tayo mga tol sa odds, plus 150 kay Jerusalem habang negative 180 naman kay Shigeoka. So ibig sabihin lang mga tol, dihado po ang pambato natin. Naniniwala po kasi ang karamihan mga tol na nagkamali lang daw si Shigeoka, kaya natalo daw ito kay Jerusalem at marami din ang naniniwala mga tol na makakabawi daw itong si Shigeoka sa rematch. Pero kung matatandaan, 2 beses pong pinabagsak ni Jerusalem itong si Shigeoka. Ngayong maglalaban sila sa linggo mga tol, sana mapabagsak pa din ni Jerusalem itong Hapon dahil delikado mga tol kapag hindi ma-knockdown or ma-knockout ni Jerusalem ang Hapon. Baka ibigay po kasi ng mga hurado ang panalo kay Shigeoka kapag umabot ng desisyon ng laban. Mukhang mag-a-adjust din itong si Shigeoka para talunin si Jerusalem. Pero mukhang nakapaganda naman po si Jerusalem kung mag-a-adjust o magpapalit ng estilo itong si Shigeoka. Wika po kasi ni Jerusalem mga tol, kung sakali magpapalit daw ng estilo itong si Shigeoka, kaya daw niyang mag-adjust. Hindi nga din daw confident si Jerusalem sa unang laban nila ni Yodai Shigeoka, kaya nagdagdag daw siya ng maraming skills para marami daw siyang option. Wika naman po ng manager na si JC Manangkil mga tol, 100% daw na kondisyon si Jerusalem at napaka-sharp na daw nito. Confident daw sila na madedepensahan pa rin daw ni Jerusalem ang titulo. Kapag naipanalo daw ni Jerusalem ang laban na yan, malaki daw ang tsansa na makalaban muli ni Jerusalem itong si Oscar Culaso. Yan po yung tumalo kay Jerusalem mga tol noong dumayo siya sa Amerika. Unification po yan ng mga titulo nila pag nagkataon. Kaya kailangan maipanalo ni Jerusalem ang laban na yan para makalaban niya itong si Oscar Culaso. Nagbigay din po ng mensahe si Legend Manny Pacquiao kay Jerusalem. Ginudlak niya ang kampyon at sinabing iuwi pa rin daw nito ang titulo sa Pinas. Melvin Jerusalem, WBC World Champion on March 30, 2025 at Aichi Sky Expo, Japan. Good luck to your fight. Bring the championship belt and honor for our country. Sa kabilang banda naman mga tol, yung inaasam-asam nga po ng karamihan mga tol na maglaban si former 3 Division World Champion General Casimero at the monster na Oya Inoue hindi pa rin po matuloy-tuloy mula po sa Bantamweight Division hanggang sa pag-akyat nila ng Super Bantamweight Division hindi pa rin po nagkukrus ang landas nila. Dati na pong naikasa ang laban nila sa Bantamweight Division, ngunit hindi po natuloy dahil sa pandemya. Hanggang sa matapos na yung pandemya mga tol at buong akala ng lahat matutuloy na yung laban, pero hindi pa rin po nangyari mga tol. So may interview po dati kay Naoya Inoue at sinasabi ni Inoue na si Casimero daw ang natatakot na labanan siya. Yan po yung taong 2021. Pero sa interview naman po kay Casimero mga tol, sinabi naman ni Casimero na si Inoue daw ang natatakot na labanan siya. So panoorin po natin mga tol ang interview nila parehas at sino kaya sa kanila ang nagsasabi ng totoo. 12月は無理っていう返事をもらってるからやるなら来年の春っていう話をちゃんともらってるから、そこに関しては納得できる。私に関してはなんかうやむやしちゃんとした答え返事をもらってないから何やれてんのかな。なんかドネアも同じようなことをナベちゃんっていうのをツイッターに書き込んできてましたけど、真意はわからないけど結局ね、カシメロが逃げてるんだ。 Yo, Inoue and Bob Arum, tang, tang, tang inumin nyo, mother. Ano yung masasabi mo sa balita? Marami akong naririnig na parang tinututuhanan na talaga ni Inoue na tumakbo na talaga. Parang ayaw na yata niyan talagang lumaban sa akin guys. Ano ba yan? Ano ba, tatakbo ba si Inoue presidente? Kasi tumatakbo na rin siya Baga mag-runner na yata yun. Kasi takbo ng takbo, putak ng putak. Kung hindi talaga siya natatakot sa akin, bakit siya tumatakbo? Kailangan niya na lumaban. Sabi kasi ni Bob Arum, pag mananalo si Donaire, aakyat na lang daw si Inoue sa 122.
Oh, matik na yan. Takot na talaga siya para lumaban sa akin. Bob Aaron na aakyat na lang daw ng timbang si Donaire. Ay si Inoue. Ano sa palagay mo? Sakaling aakyat na talaga si Inoue talaga sa 122, alam na. Alam na natin na naduduwag na talagang monster na yan. Bakit tinawag na monster? Wala namang monster na takot. Yung monster, kinatakutan yan ng mga bata. Bata lang natatakot sa'yo. Japanese turtle. Di ba balak ni Inoue na maging undisputed? Bakit siya aakyat? Kaya nga kasi nandito yung malalakas Nandito si Cuadro Alas. May nakaharang? May nakaharang sa kanya, kaya akyat na lang. Isa ka na hindi ka na monster ngayon. Inoue, I told you, you're not monster. You are Japanese turtle. Mother.